Hey mga bros, bali-balita dito kay C-Stan dahil alam naman natin 'di ba? Nasa Terra Firma Jeep pa to at yun nga nagkaroon ng injury tapos hindi na naglaro sa Terra Firma all throughout the season mga bros. Ang ganda pa naman ng start sana ni C-Stan kaso hindi naging consistent dahil sa kanyang injury. So ito na nga mga kabrods, alam naman natin na ito pong si C-Stan may tampo talaga ito nung na-trade ito ng Barangay Nebra San Miguel mga kabrods. Tapos nung naandito na siya sa Terra Firma Jeep, kitang-kita nyo rin naman sa kanyang body language na talagang hindi siya masaya sa Terra Firma Jeep. Although gumagawa talaga siya, ang gaganda ng stats niya sa Jeep, pero mga bros, kitang-kita mo kay C-Stan na ayaw niya sa kupunan na ito. Kaya ito na nga mga bros, magde-demand na ng trade ito pong si C-Stan. And next season alam natin healthy na ito, Commissioner's Cup na next season at itong SMB alam naman natin na off season sila. Well, congrats din kay Junmar Fajardo for winning the Best Player of the Conference Award. And ito na nga ang SMB, focus sila sa mga off-season trades. And ito na nga, si C-Stan gusto nilang ibalik ulit sa SMB mga kabrods. At alam naman natin, una nang naglaro si C-Stan sa SMB mga brods, tapos napunta ng Northport and dito napunta naman ng Ginebra. Kaya ito na nga, gustong ibalik ulit ng SMB si C-Stan. Bakit mga brods? Dahil balak nga ng SMB na bitawan si Mo Tautua dahil alam nilang mas effective yung C-Stan and Junmar Fajardo connection mga bros. Lalong lalo na Commissioner's Cup, no, height import limit tayo next season, ang lalaki, and well kasing height lang din naman ni C-Stan si Tautua, pero alam nilang mas effective at mas matigas sa ilalim yung C-Stan. Alam natin yung Stan Hardinger may tampo ito sa Ginebra. Siguro nga may times din na napapaisip ang Ginebra na why not ibalik natin si C-Stan dahil syempre nahihirapan tayo kay Junmar Fajardo pag nakakalaban natin siya. Pero yun nga mga brods, gustuhin man ng Ginebra na ibalik si Stan Hardinger, pero guess what mga brods, si C-Stan na mismo siguro ang aayaw sa offer ng Ginebra. Pagkatapos niyang buhatin ng Ginebra last season mga brods, tapos ito yung nangyari kay C-Stan, na-trade siya, maski na rin si Stanley Pringle na siguro yun din yung naisip ni Pringle kapag inoferan pa ito ng Ginebra, baka sa iba na to maglalaro siguro sa SMB na mga brods. Kaya ito si Stan gustong ibalik ng SMB, pero ang tanong mga brods, papayag ba si Stan Hardinger? Dahil ito pong si Stan, bali-balita nga parang gusto nitong magsubok mga brods, mag-try overseas like yung mga ganyan, Japan B-League mga kabrods, pero hindi pa naman natin alam and hindi pa rin sure kung meron talaga itong offer doon. And yes, malakas talaga yung Stan Hardinger mga brods kapag ito'y napunta pa sa SMB. Ang lakas na ng SMB tapos bibigyan mo pa ng Stan Hardinger, ayawan na talaga mga brods. Pero syempre, mabibitawan naman yung Tautua, mawawala naman yun sa kanilang set mga brods. Pero yun, si Stan and Fajardo connection mga brods, siguro one of the unstoppable twin tower ito dahil syempre dati naging kakampi na rin ito ni Fajardo pero hindi pa ganun kasing lakas ni C-Stan yung ganitong skills niya mga kabrods ngayon dahil mas malakas na Stan Hardinger na yung babalik sa SMB mga kabrods. Alam ko ang SMB ang daming gustong i-trade ngayon pagkatapos nila ngayon matalo sa Ginebra di semifinals mga kabrods. Kaya ito na nga, Stan Hardinger nasa Terra Firma Jeep, kayang-kaya na lang kunin yan mga brods. Terra Firma, onting lagay lang yan ay papayag at papayag yan. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba dapat na bang ibalik yung Stan Hardinger sa SMB, or sa tingin nyo mga brods mas bagay pa rin siya sa Ginebra? Kaya komento mo na mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabulang balita naman natin mga brods, sa Game 5 na nga mga brods, isa sa mga gustong ibalik ng Ginebra sa Game 5 against TNT, ito pong si Jamie Malonzo mga kabrods. Siguro nga ang daming mga fans na nami-miss yung Jamie Malonzo, yung 6'7" forward ng Barangay Ginebra San Miguel. Siguro kung andyan si Jamie, hindi siguro tuto ang ating serye mga kabros dahil ang laking tulong din ng isang Malonzo na kayang magbigay ng 15 puntos pataas every game. Kaya magugulat na lang tayo na kapag pinaglaro pa ng Ginebra si Malonzo sa Game 5, siguro nga ira-rush na nila ito
kung saan alam naman natin na si Malonzo meron pa itong knee injury mga brods, dahil yun nga hindi pa ito pwedeng i-rush sabi ng kanyang doktor. Pero kung kakailanganin talaga ng Ginebra na para naman hindi maka-score ulit ang TNT, siguro paglalaruin nila ito pong si Malonzo kahit hindi 100%. Pero too risky ito mga kabrods, risky itong gagawin ng Ginebra kung sakali. Makakatulong nga si Malonzo pero yung kanyang injury baka lumala pa mga kabrods. Pero hinihintay na lang natin kung talagang paglalaroin, dahil may mga rumors and reports tayo na ilalaro daw nila si Malonzo sa Game 5. At isa pa dito mga brods, yung isang player rin na gustong ibalik din ng Ginebra sa Game 5 ay itong si Jeremiah Gray. Siguro sa dalawang ito mas malinaw at mas malaki ang chance na maibalik nila yung Jeremiah Gray kaysa kay Jamie Malonzo. Bakit? Dahil bago pa mag-start ng season na ito, ine-expect na nila na maglalaro na si Jeremiah Gray at babalik na siya sa Ginebra this season. Pero anong nangyari mga brods? Hindi pa rin nila binabalik. Bakit? Dahil siguro ay hindi pa masyadong 100% ito pong si Jeremiah Gray at hinatak siguro ito ng doktor na wag muna siguro mga brods. Pero pwede na mga brods, pwede na maglaro. Kung di man siya 100%, siguro 90% na ito pong naka-charge, ito pong si Jeremiah Gray. Pwede na mga brods kaso nga lang ayaw i-risk ni na coach Tim Cone dahil alam nilang prone na sa injury ito pong si Jeremiah Gray, itong si Maya. Pero ang laking tulong na ito mga brods, at alam natin may experience na ito sa championship round, lalong lalo na 'di ba sa Commissioner's Cup nung nakalaban nila yung Bay Area Dragons mga brods. Nandun si Jeremiah Gray, tinalo nila yung Bay Area at ang laki nang naitutulong dun ni Maya mga kabrods, dahil yun nga isa rin ito sa malaking tulong sa Barangay Ginebra. Kaya sa Game 5 na ito against TNT Tropang Giga, alam naman natin ang TNT hindi ito basta-basta. Kahit dalawang sunod-sunod na ang panalo ng Ginebra, well, alam nyo rin naman yung kakayahan ng RHJ. Kaya siguro nga mga brods, mas gutom ang TNT na manalo sa Game 5 kaysa sa Ginebra, dahil alam naman ng TNT na sila ang nauna sa panalo mga brods. Babawiin at babawiin nila yan mga brods. And yun nga, sa Ginebra naman, kung babalikan nila si Malonzo and Jeremiah Gray, ay malaking maitutulong talaga ng dalawa mga kabrods. Siguro nga yung 2-2 na yan, baka ma-3-2 pa dahil sa pagbalik ng dalawang ito mga kabrods, at ang Ginebra pa ang maglilid. So yun nga, exciting ito kung may balik nila yung dalawa. Pero pag hindi mga brods, at alam naman natin sa mga reports and rumors na 50-50 chance lang naman pag mga ganyan. Pero para sa akin, kung maging totoo man ito, hindi na magugulat kung si Jeremiah Gray yung ibabalik ng Ginebra sa Game 5, dahil nasabi ko na mga brods, simulat sa una pa lang pwede na talaga siyang maglaro. Hindi lang talaga nirarush ng Ginebra dahil alam nila mas mahalaga at iba yung naibibigay ng Jeremiah Gray na 100% recovered na kaysa sa mga 80 or 90% lang dahil baka may injury pa. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Maya and Malonzo is back na ba sa Game 5? Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated the Highlights yun lang. I'm out.